Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ako po nanonood, click mo na yung Jerry TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin for today's reflection, mabilis ka bang magalit? O mabilis ka bang ma-high blood? Minsan, simpleng bagay lang, di ba? Pag kinakausap ka, galit ka na kagad. Paano nga ba maiiwasan? Kung paano bumagal ang galit mo. Kasi sa panahon natin ngayon, di ba guys? Napakadali ang lahat. Instant. Kung magutom ka, kahit madaling araw, di ba? Kung meron kang instant noodles, madali kang makakain. O kaya naman, gusto mo na mas masarap, kagaya sa Jollibee, sa McDo, order ka lang kagad, pindot ka lang sa cellphone mo, nandyan yung food panda, deliver ka agad, kakain ka lang kagad. O kung gusto mo ng pera, o may nakakailangan ng pera, gumamit ka lang ng GCash, kahit saan, di ba? Kahit nakahiga ka, pwede kang magpadala. So, ganun kabilis ang takbo ng panahon natin ngayon. Kung minsan, hindi na tayo nag-iisip. Yung iba, post ng post kagad sa Facebook. Kaya pag hindi maganda yung post, di ba? May nagagalit ka agad o may nakakaaway ka. Ang sabi ni Santiago sa chapter 1, verse 19. Tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid. Maging handa kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. So guys, napakaganda ng advice ni Santiago na dahan-dahan daw at matutong makinig. Minsan kasi, di ba, pag may nabalitaan ka lang na hindi maganda, lalo na patama sa'yo, nagagalit ka agad, hindi mo pa inaalam kung ano ang punot dulo, bakit nasabi niya yun. Di ba? Kaya kailangan maging mabagal ka o slow angry, yung huwag kang basta-basta magagalit. Dahil pag hindi ko naman sinasabi huwag kang magagalit, di ba? Siyempre tao lang tayo at kung may dapat igagalit, magagalit ka naman. Pero ang sinasabi natin dito na huwag basta-basta. Alamin mo muna kung ano pinagmumulan ng galit, di ba? So ang galit kasi sa ating buhay, hindi yan nakakatulong. Minsan sa sobrang galit mo, nakakapag-desisyon ka ng mali. Hindi tama. Yung ura-uradang tinatawag natin, di ba? Sige, okay na yan. Tapos, malaman mo, at the end of the day, sablay pala yung decision mo dahil sa pagmamadali mo. Minsan, di ba, yung mga pinagsasabi natin, yung nanggagaling sa ating bibig, kailangan ay dahan-dahan tayo. O baka isipin mo mabuti kung anong bibig kasi ng salita. Dahil parang ano yun alam naman natin ng dilay parang tabak, mas matalim pa sa tabak dahil pwede yan. Di ba? Pag ginalit mo ang tao, pwedeng may mangyari hindi maganda sa'yo o pwedeng may makaaway ka lagi. Ano nga ba ang gusto ni Lord? Dapat tanong natin sa Kanya, di ba? Lord, ano po ba ang gusto niyo na sa aking pananalita? Siyempre, kung sasagot niya sa'yo, sabihin niya, may hinahon ka. Huwag kang basta-basta magagalit. Idaan mo sa diplomasya. Diba? Kaya kung minsan guys, pag nagsabong, diba? Galit yung nagtatanong, galit din yung sasagot. Natural magsasabong yan. Mapupunta sa hindi maganda. Mag-aaway yan, magkakasakitan, o minsan nauwi pa sa kamatayan. Maraming ganyan, kahit minsan sa kalsada lang, diba guys? Kaya ingatan po natin yung ating pagsasalita. At lalong-lalo na yung galit na matuto tayo i-kontrolin ang ating sarili, pigilin para maiwasan natin o makaiwas tayo sa hindi magandang pagkakataon o pangyayari. Kaya pinahalalahanan tayo ni Santiago, di ba? Sabi niya makinig. Matuto muna tayong makinig at kailangan dahan-dahan lang tayo magsalita. Kung galit siya, hayaan mo lang. Basta ikaw, kalmado ka lang. Di ba? Para hindi kayo magkasalubong. Sa mag-asawa, ganyan din po, di ba? Minsan nangyayari yan. Pag merong hindi mapagkasunduan, sisigaw na yung lalaki. Di ba? Sasabayin pa ng babae.
bubungangahin pa, edi wala na, nag-away na hanggang sa lumalim pa sa simpleng bagay lang minsan ang mga pinagtatalunan. Ganun din sa mga magkakapatid. Di ba? Nagagalit ka agad yung, halimbawa, panganay ka, gusto mo, ikaw na laging nasusunod. Hindi ka na nakikinig sa mga mas nakababata sa'yo dahil feeling mo, lagi kang tama. Kaya yan po, lagi natin ilagay sa ating puso't isipan na sana maging mahinahon tayo, huwag basta-basta magagalit, di ba? Pag-isipin mabuti kung ano ang ginagawa mo o kung ano yung ilalabas mo sa iyong bibig. Na dapat diplomasya, mahinahon, at may tamang pag-iisip ka, huwag kang magpadalos-dalos. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog, kontrolin mo ang iyong sarili. May problema ka ba sa kalusugan, problema sa pamilya, at problema rin sa financial? Sabay mo kasi napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala, ay tsak yun, ipagkakalob sa iyo ng ating Panginoon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na pong karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ninyo mapagpagaling na kamay. Plusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung lulobin. Yakapin niyo ng maigpit, Lord. Pagalingin niyo para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nagkakasira o nagkakawatak. Dahil kuminsan sa sobrang galit, hindi marunong magpigil, hindi mahinahon, mataas ang pride, Lord. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad at mapagkumbaba. Ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po, yung ang kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili lang ng 1 kilo ng bigas at ulam. Pinoproblema pa, Lord. Iniisip pa kung paano iraraos sa maghapon. Kaya i-bless niyo po ang aming anak buhay para sa aming pamilya. So ang lahat ng tininig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.